Pag natikman mo nga mga ka-antrip ang ganitong pagkakaluto ng pansit sutanghon, ay baka magbago na ang paborito mong pansit. Baka tulad mo rin ako, nang isang beses matikman ko nga ito noon sa restaurant, ay talaga namang ito na yung naging paborito ko. Tara, gawa tayo. Gabi na nga mga ka-antrip at malapit na kaming kumain ng hapunan, pero bigla akong naisip at bigla akong nag-crave sa pansit sutanghon. Medyo matagal na nga mga ka-antrip nung huling nagpansit sutanghon kami sa Baybay sa isang restaurant nang nilibre kami ng dinner. At dahil nag-crave ako ngayon, nagpakulo lang ako ng mainit na tubig at inilagay ko itong sutanghon. 2 balot lang ito na maliliit mga ka-antrep. Pagkaluto nga ng sutanghon mga ka-antrep ay nagisa na ako nitong sibuyas at bawang at iba pang pansahog para sa ating pansit. Naluhalo ko lang at nung okay na ay inilagay ko na itong hipon. Nga pala mga ka-antrep, itong mga hipon na maliliit mga ka-antrep ay hindi ko na nabalatan. Medyo gabi na kasi. Kung babalatan ko pa yan ay baka maging midnight snack na itong pansit namin. Iplano ko pa naman itong pang-ulam sana muna. At dahil maliliit lang naman, kaya hindi ko na binalatan. At pagkatapos mga ka-antrep ay naglagay lang ako ng konting liquid seasoning at hinalo-halo ng konti. At pagkatapos nun ay nagtansya lang ako ng mga 2 tablespoon na soy sauce or toyo. Mag-a-adjust na lang ako mamaya kung kulang pa. At pagkatapos ay hinalo-halo ko ulit mga ka-antrep hanggang sa mamula na itong ating mga hipon. At ito inilagay ko na nga ang ating carrots at isusunod ko na rin yan itong ating sayote. Halo lang ng saglit mga ka-antrep at naglagay na ako ng mga pampalasa. So dito sa ating pampalasa, naglagay lang ako ng durog na paminta at konting pampamagic ng sarap. At isinunod ko na rin mga ka-antrep itong ating oyster sauce para sa mas malinamnam na lasa nitong ating pansit sutanghon. Hinalo ko lang na maayos mga ka-antrep para naman mag-well combined yung ating mga pampalasa at isinunod ko na nga itong ating cabbage o itong ating repolyo. At sa puntong ito nga mga ka-antrep, napakabango ng niluluto ko, talagang nakakatakam at nagdagdag ako ng konting tubig para lang hindi maging dry itong ating mga pansahog at ang ating sutanghon mamaya pag inilagay ko na. Hinalo ko lang ng saglit mga ka-antre para hindi ma-overcook ang ating mga gulay at ito nga inilagay ko na ang ating pansit sutanghon. Napakabango, nakaka-excite kumain. Alam nyo mga ka-antre, pag ito nasubukan nyo ng lutuin at matikman ay talagang baka ito na yung magiging mas paborito nyo kaysa typical natin na pansit bihon na palaging niluluto. Sa bagay, medyo may downfall din kasi itong pansit sutanghon. Napakasarap nga naman niya kapag bagong luto o yung mainit pa, pero pag lumabig kasi medyo malagkit na siya. Kaya parang hindi talaga siya advisable nung lutuin siya na pangmaramihan, yung panghandaan, kasi nga sobra niyang magdidikit-dikit, yung para siyang maglata or para na siyang malagkit, ganun yung magiging texture niya kapag naging bahaw na ba siya. Hindi kagaya nung nakasanayan nating pansit bihon, di ba, na kahit 3 kilo pa ang lutuin mo, 5 kilo kahit na mabahaw na siya, kahit na i-ref mo pa yan at initin mo kinabukasan, ang texture niya wala masyadong mag-iiba. Pero itong pansit sutanghon, medyo talagay magsobrang lagkit na niya. Yun yung downfall niya actually. Kaya kung magluluto ka nito, yung mauubos kumbaga sa isang kainan lang, hindi siya mabahaw. Ikiman time! Feeling ko mga ka-antrep, ang nagpapalinamnam talaga dito ay ang hipon at ang oyster sauce. Feeling ko lang ha. Uy, ka-excitement talaga tikman. Uy, ang bango kasi. Sarap. My favorite. Kapag sa restaurant kami, ito yung gusto kong orderin. Sutanghon, pansit sutanghon. Sarap. Mas malinamnam talaga ang sutanghon. Wala talagang kupas ang pansit sutanghon. All time favorite. Kain tayo! At ito na nga, magsasandok na tayo dahil nagugutom na rin ang aking mga pamilya, ang aking pamilya at naghihintay, nagtatawag na mami daw, ang bango-bango, bilisan daw kasi na-excite na rin silang kumain dahil talagang mabango sa amoy pa lang. Alam nyo naman, grabe din mambola tong mga anak ko. Basta pagkain at ako ang nagluto, kahit simpleng merienda lang yan, tuwan-tuwa sila at grabe nila ma-appreciate. At ito nga, nirate pa nila 10/10 daw talaga sa sarap. Ay, kasama na talaga dyan ang pambobola. Salamat po sa panunood. Please follow, like, and share. Bye-bye hanggang sa muli!